Magandang umaga mga kakambing. Dito ulit tayo sa farm, sa Alpha Adventure. My name is JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. At sa episode na ito, ang kukwento ko sa inyo ay tungkol sa mga kambing. Recently, may dalawa or tatlong nagtanong tungkol sa ORF, no? ORF. I don't know kung season ngayon ng ORF, pero I think it is. Season siya in a sense na dahil sa tag-ulan, Tag-ulan at marami sa mga nagkakambing siguro ay sa mga basa-basang damuhan sila isinosoga pa rin, pinapasture. Ano ba itsura ng ORF? Itong hawak kong kambing ngayon, wala siyang ORF, maglalagay na lang ako ng siguro screen grab or picture from Google Images dyan sa video natin kung ano yung itsura ng kambing na may ORF. Usually yung ORF na yan nasa bibig, palibot sa bibig. Ito, palibot dito parang mga bulutong, parang bulutong ketong, parang ganyan siya, no? Sa bibig, minsan pumupunta hanggang dito sa ilalim ng mata, but most often than not sa paligid ng bibig. Yung ORF na yan, galing siya sa virus na kadalasan nakukuha sa kapag madalas tayo nagpapakain ng mga basang damo, basang forages and legumes, basang fodder crops, kung ano man yung mga pinapakain yung mga damo-damo, halaman sa kanila. Yun ang isang pwedeng panggalingan, no? Kaya kung napapansin niyo sa mga matagal-tagal nang nagkakambing, mga nag-aaral sa pagkakambing talaga, we advise na kung manggagapas tayo, magka-cut and carry tayo, wag nating isa-serve sa kanilang pagkainan na basa pa yung damo. I-air dry natin. I-air dry. Ibig sabihin, isasampay mo doon sa area na hindi direktang nasisinagan ng araw. I-air dry natin. Kasi kapag rekta yan sa ilalim ng araw, sinag ng araw, nababawasan yung nutritional value ng fodder crops na binibigay natin sa kanila. Kung Super Napier man yan, Mulberry, Madre de Agua, Rensoni, Flemingia, or Indigo Pera, or Ipilipil, kahit ano pa mga fodder crops na kinakain nila. Another possible cause or origin ng sanhi ng ORF ng kambing ay doon sa mga farm na hindi maganda ang kanilang biosecurity. Nangyari na sa akin dati ito sa Alpha Adventure, no? May kinuha akong mga kambing, nasa mga more or less 10 siguro yon sa ibang farm. At yung mga kambing niya may dalang virus ng ORF. So buti na lang, de facto standard namin dito sa Alpha Adventure yung kapag may kinukuha kaming mga ibang livestock animal galing sa labas ay kino-quarantine muna namin. Hindi pa man nauusong COVID-19 uso na dito sa farm ang pagka-quarantine. Yun yung ito-quarantine mo yung hayop na kaka-acquire mo lang for 30 days. May quarantine area, nakahiwalay doon sa mga datihan mo ng mga alaga. So doon muna siya kakain, doon siya matutulog, doon siya iinom. Hindi mo na siya makikihalubilo sa mga dinatnan niyang mga alaga sa farm for 30 days. After 30 days, kapag hindi siya nakitaan ng sakit, doon siya ihahalo sa mga kauri niyang hayop sa Alpha Adventure sa loob. So yun ang farm, nakikita niyo ngayon. So yun So I would recommend na kapag bumibili kayo ng mga dagang hayop, kambing man yan, manok, bengala, pabo, bibe, kahit ano pa man yan, i-quarantine ninyo. Huwag nyong ihahalo kaagad sa mga datihan na ninyo. So balik tayo sa topic, ORF. Yung sakit na ORF, wala talagang gamot dyan. Wala talaga siyang gamot na pangontra doon. Ang mga nakikita ninyong ginagawa ko dito sa Alpha Adventure or maging sa ibang farm, yung ini-sprayan siya ng ini-sprayan namin siya ng
tawag doon, yung kulay violet na ano, yung kulay violet na ilalagay ko na lang yung picture, no, sa video natin. Ini-sprayan namin siya, yung container niya kulay orange, takip niya white. Pag in-spray mo, kulay purple or violet. Yung part na may orf sa paligid ng bibig. So ganun, no? Again, itong kambing na to, malusog to, wala siyang orf, no? Para lang meron akong props na kambing. Kaya nandito siya sa video natin. So yun, no? Ini-sprayan natin siya ng ganun para saan yun? To avoid secondary infection. Ano ang ibig sabihin ng secondary infection in layman's term? Ibig sabihin lang nun, para maiwasan siyang kumalat. No? Maiwasan siyang kumalat. Yung primary infection kasi is yung sa bibig na niya. Secondary infection pag kumalat yan sa ilong, sa ibang parte ng katawan niya, maliban sa palibot ng bibig niya. So yun ang iniiwasan. And at the same time, para hindi siya uurin o yung parte ng bibig niya na mayroon ng orf, para hindi siya uurin. Pwede kasing langawin yun, minsan nakakasugat-sugat yun eh. Okay? So, and then ang ginagawa ko dito, aside dun sa ini-spray namin na yun, nakalimutan ko yung scientific name or generic name ng gamot eh. Okay? Aside dun sa ini-spray namin na yun, ini-injectionan ko sila ng vitamin B complex with iron. So dito sa likuran ng pigi niya, dito sa tinutusok, no? So nakalagay naman yung dosage doon sa vitamin B complex kung gaano karami conforme sa timbang ng kambing. Minsan kasi iba-iba yung dosage niyan conforme sa brand. So ayoko magbanggit ng 2 ml per x kilograms. Ayoko magbanggit ng ganun kasi baka mamaya hindi ninyo basahin yung dosage doon sa pakete, sa box, o kaya doon sa botelya. So make it a habit kapag nagtuturok tayo ng gamot, magbasa palagi. Okay? Minsan kasi yung mga tinatanong natin nandun na, doon sa label ng bote, ng kahon, ng sachet. Diferensya, magbabasa lang talaga tayo eh. Okay? So yun lang ang ginagawa ko dito, aside doon sa ini-sprayan namin siya ng yung sinabi kong ang gamot dito para sa secondary infection, yung purple na yon, and ini-injectionan ko siya ng vitamin B complex with iron. Okay? Para lang suporta sa kanyang kasi medyo mawawalan siya ng ganang kumain eh, lalo pagka matindi yung tama ng orf sa kanyang bibig. Iniinda rin nila yung mga yun eh, pagka masyadong marami. Pagka kalat na sa bibig. And of equal importance, yung area kung saan siya dati nung natuklasan yung kanyang orf ay kailangang mag-wet cleaning at saka kailangang i-disinfect, which is ginagawa namin lahat yun dito sa farm. Ginawa namin noon yun dito nung nagkaroon ng orf ang mga to. So wet cleaning, basahan, binabad sa tubig na may sabon at Clorox, yung flooring, no? Talaga yan, pupunasan talaga yan. And pangalawa, disinfection. Tubig na may Clorox ulit, yung sprayer namin, pati yung dingding nila, pagkainan, palainuman, flooring ulit. Ang hindi lang namin i-sprayan ay yung bubungan kasi hindi naman sila umaapak doon. So yun lang ang matitirang hindi mai-sprayan. And yung paligid, pati yung ilalim ng kulungan. Tsaka yung silong niya sa ilalim, i-sprayan din yon. Anyway, everyday namang winawalisan yun eh. Nag-aagi. Ang utos ko sa caretaker dito everyday, magwawalis sa silong. Hindi lang sa baba, kundi pati yung sa taas. No? Tapos yun, i-disinfect din yun. Pati sa ilalim, pati yung paligid ng farm. Regardless kung dinaanan ng kambing o hindi. Anyway, ginagawa naman namin yung disinfection weekly. May tinamaan man ng orf o wala, may sakit mang alaga o wala, weekly yun. Pero kapag nakitaan nga ng orf ang kambing, hindi na kailangang hintayin yung weekly schedule na every Saturday. Kung nataklasan nyo ng Monday, antimano, Monday pa lang, linisin na yung kulungan, sabunin, maglinis ulit sa taas at sa baba, mag-disinfect dun sa kulungan at sa paligid. Okay? And then sundin pa rin yung weekly schedule ng disinfection. So, at kailangan ihiwalay
yung kambing na may ORF kasi nakakahawa, contagious yung ORF na yon maging sa tao, no? So kailangan, kaya pag tinitreat natin ng kambing na may ORF, kailangan nakagwantis. Okay? So isolation, disinfection, mahalaga yon. And then ibalik lang siya doon sa mga kasamahan niya kapag hilom na talaga yung kanyang ORF sa bibig, pagka peklat na lang. So habang hindi peklat, doon siya sa quarantine facility muna, sa isolation area, magka-cut and carry. I don't recommend na ipastol siya doon sa area na kung saan regular na pinapastol ang mga kambing. Kasi baka mamaya mapadpad doon sa pinagpastulan sa kambing na may ORF, yung mga healthy na kambing, pati sila mahawa. Okay? Lalo pat itong mga to, ugali ng kambing, yung nguso nila minsan, no, pinangkakamot nila sa steel matting, sa dingding, mahirap na, baka pati sa damo mahawa yung mga healthy na kambing. So yun, so i-recap ko lang, no, kapag ka may nakita ang may ORF, i-isolate ka agad, mag-decide ng mabilis, huwag pa tumpik-tumpik, hindi yung tinamaan ng ORF ngayon na pagdesisyonan mo lang na hiwalay siya after 3 days or after 2 days. Kung anong araw siya natuklasan na may ORF, yung araw na yon ihiwalay ka agad, mag-disinfect ka agad, huwag nang ipagpabukas, pwera na lang kung hating gabi mo na discover. So as soon as daylight appears, kinaumagahan, mag-disinfect, maglinis, and then sprayan siya ng sinasabi ko na to avoid secondary infection do sa area na mayroong ORF, and then turukan siya ng vitamin B complex. Kahit wala yung vitamin B complex, actually sa akin dito pang suporta lang sa mga alaga yon, bilang may hiniindang sakit ang kambing. And then mag-cut and carry muna ng pagkain nila for an X number of days or weeks until mahilom yung kanyang ORF. At yung pag-i-spray doon sa bibig niya na may ORF, gawin yon every 3 days. Every 3 days. Pero wag namang saktong sa bunganga niya, doon sa lang sa labas, no? Wag niyo siyang inganga and then i-spray sa loob. Sa labas lang. Okay? Combinex, naalala ko na. Combinex ang pangalan ng ini-spray ko. Okay? So, yun, kung medyo nahihirapan din kayong bumili or maghanap sa area ninyo ng Combinex, pwede naman kayong umorder sa amin. Mag-PM lang kayo and then i-ship natin. Delivery. So, yun. And vitamin B complex kung gusto rin ninyo para di na kayo mahirapan maghanap. At least ako alam ko na anong klase ng vitamins ang itong itinuturok ko at saka ano yung Combinex na yun. So I hope may napulot kayo, no, kung paano i-treat ang Combinex, at para I hope na iintindihan na ninyo ngayon ano yung kung yung ORF na yan nakakahawa ba, paano siya gamutin, etc. etc. Okay? Prevention pala, ugaliing kagaya sinabi ko kanina, huwag silang pakainin ng basa, i-air dry. Kung magka-cut and carry tayo, i-air dry muna. Kung magpapastol tayo, yung tirik na yung araw, bandang alas 10. Conforme minsan kasi alas 10 na makulimlim pa rin. So basta yung hindi mahamog, no? Hindi mahamog yung damo para hindi basa yung kinakain nila. Kasi maliban dun sa posibleng ORF na makuha nila, pwede pa silang magtai doon sa basang pagkain, basang damo. And then lastly, kapag kagaling sa ibang farm ang mga hayop, i-quarantine muna for 30 days bago ihalo dun sa mga datihan na. Okay, yun na muna. So maraming salamat sa panonood, at kung bago pa sa channel na to, alam mo na, please like and share this video and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para mayroon kang update na natatanggap kapag may bagong upload na video. Pwede mo na ring i-like or i-follow ang aming Facebook page at Instagram account. At bisitahin mo na rin ang aming website at www.alphaadventure.com. Marami kang pwedeng basahin doon. Marami kang pwedeng matutunan. Doon mo rin mapapanood lahat ng video na ina-upload ko. Again, this is JC of Alpha Adventure, your source
Top science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farm.